up! Get up! Your shit! Let's go, go, go! Go! Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang pelikulang Cherry. That's okay. What's your name? Vanessa. Hey, Vanessa. Nagsimula ang istorya taong 2007, si Cherry ay isang 23 taong gulang na lalaki na nagkaroon ng depresyon at nakaramdam ng kawalan ng pag-asa sa buhay. Nang mga oras na yon, nagpaplano siyang magsagawa ng pagnanakaw sa isang bangko. Bihasa si Cherry sa pagnanakaw dahil maraming beses na niya itong nagawa at napagtagumpayan. Pagpasok sa bangko, nagpaputok siya ng baril upang takutin ang karamihan, at pagkatapos ay sumenya sa teller upang ibigay sa kanya ang pera. Ngunit, pagtingin niya sa teller, bigla siyang nabalot ng kalungkutan, at nag-flashback sa kanya ang nakaraan. Taong 2002, siya ay isang estudyante sa universidad na umibig sa kanyang kaklase na si Emily. Sa kabila ng interes ni Emily sa kanya, inihayag niya na mayroon na siyang kasintahan na nagngangalang Madison mula sa high school. Binibisita niya si Madison tuwing Sabado at Linggo. Ngunit naging magulo ang kanilang relasyon nang matuklasan niyang sikat si Madison sa ibang mga lalaki sa mga parties. Nang maglaon, humanap si Cherry ng mapaglilibangan kaya't nagtrabaho siya sa isang restaurant. Ngunit ang kanyang kakulangan sa kasanayan sa paggawa ng tinapay ay humantong sa pagtanggal sa kanya sa trabaho pagkatapos lamang ng 2 linggo. Pagkatapos, binisita niya ang kanyang matalik na kaibigan, na si James Lightfoot, isang ulilang lubos. Dahil namatay ang mga magulang nito noong bata pa ito, nagpasya silang pumunta sa bangko upang ayusin ang bank account ni Cherry. Sinamahan naman sila ng isang kaibigan na si Roy, at ang pinsan ni Roy na si Joe, na nakatakdang sumali sa Marines. Sinabi ni James kay Roy na huwag payagan ang pinsan nitong si Joe sa kanyang plano. Ilang sandali pa, ang kanilang mga plano ay nasira nang masunog ang sasakyan ni James, at ang problema sa bangko ni Cherry ay hindi rin naayos. Nakabalik sila sa bahay ni James na naglakad na lamang. Kinabukasan, nakilala ni Cherry ang ilang mga kabataan na gustong tumikim ng Xanax, gamot na madalas niyang iniinom para sa kanyang panic attack. Inanyayahan naman siya ng mga ito sa isang party, at nagpasya siyang dumalo pagkatapos niyang mahay sa gamot. Sa party, nagulat si Cherry nang makita niya si Emily. Naging malapit sila sa isa't isa ng gabing yun at nagkaroon ng mapanuksong usapan at humantong sa isang mapusok na halik. Magdamag silang magkasama. Sa presensya ni Emily, nakahanap si Cherry ng gamot sa kanyang kalungkutan. Ngunit, si Emily ng mga araw na yun ay magulo ang pag-iisip dahil sa mapang-abusong mga magulang. Hindi din ito naniniwala sa pag-ibig kaya't nagpasya itong makipaghiwalay kay Cherry upang mag-aral sa Montreal. Sa kabila ng mga pakiusap ni Cherry dito, umalis pa rin ito. Dahilan upang magdesisyon si Cherry na magpalista sa US Army bilang isang medic, upang hanapin ang layunin niya sa buhay. Sa una ay pinagtawanan siya ng mga opisyal, ngunit pinatunayan niya ang kanyang sarili, at nanumpa sa loob ng 2 taong paglilingkod, umaasang makakatagpo ng katuparan at malampasan ang kanyang kalungkutan. Samantala, hindi alam ng mga kaibigan ni Cherry ang kanyang desisyon. Sinubukan muli na kumbinsihin ni James si Joe na huwag sumali sa Army, sa takot na matulad ito sa kanyang kapatid. Ng mga sandaling yun, hindi pa rin alam ni James na nagpalista din si Cherry sa Army. Sa ibang eksena, nakatanggap naman si Cherry ng tawag mula kay Emily. Hiniling nito na muli silang magkita. Inayos niya ang pagkikita nila sa restaurant kung saan siya nagtatrabaho. Umaasa sa isang pribadong pamamaalam. Ngunit, dumating si Emily kasama ang kaibigan nitong si Benji, na ikinagalit ni Cherry. Dahil dito nasira ang kanyang araw, nilibang naman siya ng may-ari ng restaurant, at nakipagkwentuhan sa isang bisitang nagngangalang Tommy, na kalaunan ay hinatid pa siya sa kanyang bahay. Pagdating sa bahay, nagulat siya nang makita si Emily. Humingi ito ng paumanhin para sa mga ginawa nito. Nagpalipas sila ng oras na magkasama, at ipinagtapat ni Emily na hindi na nito itutuloy ang pagpunta niya sa Montreal, dahil sa pagmamahal sa kanya. Gayunpaman, sinabi naman ni Cherry sa kanya na sumali siya sa Army. Nagulat ito nang marinig, ngunit pumayag din na ituloy ang kanilang relasyon kahit na magkahiwalay ang kanilang mga landas. Ilang araw ang lumipas, nagdesisyon silang magpakasal bago madestino si Cherry sa Army.
Taong 2003, panahon ng kanilang pagsasanay, naging kaibigan at kabady niya si Jimenez. Dumaan sila sa mga matinding pagsasanay, sa hirap ng kanilang pinagdaanan, nasaksihan din nila ang isang kapwa sundalo na nagpakamatay. Lumipas ang mga araw, nakapasa sila ni Jimenez sa medikal na pagsasanay, at na-deploy sa Iraq. Sa lugar ng digmaan, hinarap ni Cherry ang kanyang mga takot habang pinalalakas lagi ni Jimenez ang kanyang loob. Nagawa niyang bigyan ng paunang lunas ang mga sugatang sundalo, at nasaksihan mismo ang mga kakilakilabot na digmaan. Pagbalik sa kampo, siya at ang kanyang mga kasama ay nakipaglaban sa emosyonal na epekto ng kanilang mga karanasan, dahil sa mga nasaksihang dami ng casualties, sa kanilang unang araw na pagkaka-assign sa mapanganib na Triangle of Death, napuno sila ng takot, batid nila ang panganib na naghihintay sa kanila sa buong taon. Sa kabila ng patuloy na panganib, masigasig silang nagpatrolya sa lugar, at nagbantay sa anumang senyales ng panganib. Sa gabi, ginamot nila ang mga sugatang Iraqi, habang unti-unting nabuo ang malalim na ugnayan nila Cherry at Jimenez, magkasama silang naglalakbay sa mga hamon ng giyera. Kinabukasan, habang sila ay nagpapatrol, sinabi ni Cherry sa kanyang sarhento ang kanyang mga alalahanin tungkol sa hindi ligtas na ruta, ngunit hindi nito pinansin ang kanyang payo, gaya ng kinatatakutan, ang kanilang sasakyan ay nakulong sa kumunoy, kaya't wala silang nagawa kundi huminto. Si Jimenez at ang tatlong iba pang sundalo ay nagsimulang kumuha ng cable upang hatakin ito. Ngunit, sa hindi inaasahang pangyayari, isang improvised explosive device ang sumabog, na tinupok ng apoy ang kanilang sasakyan. Si Cherry ay tumakbo patungo sa pinangyarihan, at natagpuan na lamang si Jimenez at ang iba pa na malubhang nasunog. Nang hinas si Cherry nang makita ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang body, isa itong makabagbag damdaming sandali para sa kanya. Mabigat ang dibdib na napilitan siyang kunin ang mga labi ni Jimenez. Ang bigat ng kalungkutan ay naging banta sa kanyang emosyonal na kalusugan, na nagudyok sa kanya upang kausapin si Emily habang pinapagaan ang kanyang damdamin. Matapos makumpleto ang kanyang 2 taong serbisyo noong 2005, umuwi si Cherry nang may mainit na pagtanggap sa Estados Unidos. Ang kanyang kagitingan at sakripisyo ay kinilala sa pamamagitan ng medalya ng kagitingan, pagpaparangal sa kanyang paglilingkod sa bansa, sa gitna ng malagim na karanasan sa digmaan. Sa kabila ng presensya ni Emily sa kanyang bokasyon, pakiramdam ni Cherry ay wala pa siyang masyadong nagagawa. Gayunpaman, ang muli nilang pagsasama ay nagdulot sa kanya ng kaginahawahan. Dinala siya nito sa isang bahay na pinagawa nito at nagsimula siyang kumuha ng klase sa gabi sa paaralan, kung saan nagtatrabaho si Emily, habang nagtatrabaho din siya sa araw. Ang kanilang buhay ay naging maganda, hanggang sa bumalik ang kanyang mga nakakatakot na karanasan na pakiramdam niya ay nagmumulto sa kanya. Nagkaroon siya ng post-traumatic stress disorder, isang kondisyon sa utak dahil sa mga nangyaring trahedya. Dahil dito, nararanasan niya ang matinding pagkabalisa, na nakakagambala sa kanyang pagtulog. Dahil dito, binalikan niya ang paggamit ng Xanax para makontrol ang kanyang mga panic attack. Samantala, unti-unting namang nadidismaya si Emily sa kanyang pag-uugali, at naging magulo na din ang isip nito kaya't sinubukan itong gumamit ng Xanax upang makalimot. Sa ibang eksena, ang kanyang matalik na kaibigan na si James ay naging addict na sa paggamit ng bawal na gamot. Dahilan upang arestuhin ito sa isang raid, tinulungan ito ni Cherry na makalabas sa selda at nagkaroon sila ng mas maraming oras na magkasama. Samantala, nag-aalala na din siya kay Emily dahil nakikita niya na lagi itong balisa, dahil sa kanyang pagpapabaya sa mga responsibilidad. Kaya't nagpasya na siyang magpa-check up sa doktor, niresetahan siya ng gamot na Oxycontin, isang narcotics na painkiller, na sa kalaunan ay sinamantala niya. Nang makita niya ang mga paghihirap ni Emily, ang kanyang kapabayaan ay lalong lumala. Sinimulan niyang ipatikim kay Emily ang kanyang mga gamot na kalaunan ay pareho silang nalulong dito. Habang nasa ilalim sila ng pinagbabawal na gamot, naalala nila ang mga maliligayang araw na pinagdaanan. Habang tumatagal, mas nahuhulog sila sa paggamit ng substance. Kalaunan, umasa na sila sa Oxycontin at iba pang substance, na humantong sa pagkasira ng kanilang financial na aspeto.
Dahil dito ay naging desperado sila para kumita ng pera, lumapit siya sa kanyang kaibigang dealer, na si Pills at Coke, na ipinagkatiwala sa kanya ang pag-iingat ng isang safe. Samantala, pinakialaman nina Cherry, Emily at James ang pinabantayang safe sa kanila. Ngunit nang buksan nila ito ay natuklasan nila na puno ito ng mga substance o pinagbabawal na gamot. Sila ay nagpakasawa sa paggamit sa araw na yon, ngunit biglang nawala ang kanilang tama nang may tumawag sa labas ng kanilang bahay at napagkamalan nila itong isang pulis kaya't nagmamadali nilang itinapon ang mga natitirang substance sa banyo. Sa kanilang pagkadismaya, ang bisita ay sina Pills at Coke. Galit na galit ito nang malaman na wala ng laman ang safety vault. Binalaan sila na ang kanilang amo, na si Black, ay hihingi ng kabayaran para sa mga nawalang gamot. Sa takot para sa kanilang buhay, nagpasya si Cherry na magnakaw sa isang bangko upang mabayaran ang kanilang utang. Habang nagsasagawa ng pagnanakaw, pinaalam niya sa teller na siya ay armado. Mabilis na kinuha nito ang isang stack ng pera mula sa ilalim ng lamesa at umalis ng tahimik. Nag-iwan siya ng para sa kanila ni Emily at ipinagdiwang nila ito sa pamamagitan ng paggamit. Habang nagsasaya sila sa kanilang tagumpay, tinawagan siya ni Joe at inalerto si Cherry at sinabing isa siya sa mga tinitiktikan ng pulisya kaya't pinaglalelo siya nito. Inubos niya ang kanyang pera sa mga substance hanggang sa maubos muli ang kanyang pondo. Dahil sa pagnanakaw ng higit pang mga bangko, patuloy siyang gumagamit ng parehong teknik habang nag-iipon ng pera upang masuportahan ang kanilang pagkalulong sa pinagbabawal na gamot. Sa kabila ng kanilang pagsasaya, nanatili naman siyang may utang na loob kay Pills at Coke. Desperado, isinama niya ang dalawa sa isang bank heist. Pagka-uwi niya, nadatnan niya si Emily na nagwawala dahil wala itong magamit na gamot. Agad niyang sinaksakan ito ng gamot at pagkatapos ay kumalma. Ilang sandali pa ay natakot siya sa naging resulta nito, dahil na-overdose pala si Emily at kailangang isugod sa ospital. Nagbabala naman ang doktor at sinabing nakaligtas na ito sa kamatayan. Pagdating ng mga magulang ni Emily, sinisi nito si Cherry sa kalagayan ng anak, at hiniling na iwanan na niya ito ng tuluyan. Nag-aatubili man, sumunod siya sa utos nito at umalis, at iniwan si Emily. Gayunpaman, lumipas ang mga araw, tumakas si Emily mula sa kanyang rehab center, at hinanap si Cherry. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Cherry na pabalikan ito, pinilit nitong manatili sa tabi niya. Sa kanilang tahanan, ipinagpatuloy nila ang kanilang nakakamatay na gawain. Nang maubusan muli siya ng pera, nakipagtulungan siya kina Pills, Coke at James, upang manakawan ang maraming bank teller ng sabay-sabay. Subalit, sa araw ng kanilang pagnanakaw, si James ay nagpanik at tumakas, kaya naiwang mag-isa si Cherry, at napaglakan siya ng pintuan dahilan upang hindi siya makalabas. Napagtanto ni Cherry ang malalang kahihinatnan ng kanyang mga aksyon at kanyang sitwasyon. Ilang sandali pa ay nakatakas siya sa bangko sakay ng isang getaway car. Puno siya ng takot na baka ipagkanulo siya ng kanyang mga kasabwat sa mga autoridad kapag nahuli. Desperado na makaiwas sa pagkahuli, hinikayat niya si James na tulungan siya sa paghahanap kina Pills at Coke. Gayunpaman, ang kanilang mga pagsisikap ay nawalan ng kabuluhan nang matuklasan nila na ang dalawa ay parehong may tama ng baril. Hinimok ni Cherry si James na humingi ng medikal na tulong, ngunit napagtanto nila na ang paggawa nito ay maglalagay sa kanila sa panganib. Wala silang ibang pagpipilian, iniwan nila ang kanilang sugatang kasamahan sa tabi ng kalsada. Kinabukasan, pag-uwi ni Cherry kasama ang kanyang asawa na si Emily at ang kanilang alagang aso, nakaharap niya si Black, isang mapanganib na tao na humihingi ng kabayaran sa kanilang pagkakautang. Nagbanta din ito na papatayin si Emily kung hindi susunod si Cherry. Na-corner si Cherry, hindi niya kayang ilagay sa alanganin ang buhay ni Emily, kaya't nagpasya siyang magsagawa ng isang panghuling pagnanakaw. Bago umalis, binigyan niya ng isang magiliw na halik si Emily bilang pamamaalam, dahil alam niya ang mga panganib na kakaharapin niya. Sa araw ng kanyang pagnanakaw sa bangko, si Cherry ay nagbigay ng mga direksyon kay Black, na may nakatoka sa pagmamaneho ng getaway car. Sa loob ng bangko, matapang na humingi ng pera si Cherry sa teller, at inutusan siyang i-trigger ang alarma sa kanyang pag-alis. Hindi nababahala sa mga napipintong kahihinatnan, binigay niya ang ninakaw na pera kay Black. Bago nagsimula sa isang walang ingat na pagpapakita ng panggugulo, tahimik na naglakad siya sa gitna ng kalsada. Sinadya ni Cherry na makuha ang atensyon ng mga alagad ng batas, kaya't nagpaputok siya ng baril sa hangin.
Habang nakaupo sa tabi ng kalsada, nagturok siya ng gamot na nakakahay, habang hinihintay ang pagdating ng mga pulis. Habang papalapit ang mga sasakyan ng mga ito, ang pag-aresto sa kanya ay ang marka ng pagtatapos ng kanyang magulong paglalakbay, at naghihintay ang mga hirap na kanyang dadanasin patungo sa landas ng pagbabago. Tiniis niya ang ilang taon na paghihirap upang makalimutan ang pinagbabawal na gamot, 14 na taong sentensya sa likod ng mga rehas, at sa wakas, lumabas siya sa kulungan taong 2021. Sa kanyang paghakbang sa walang katiyakang lupain ng kalayaan, sinalubong siya ng kanyang pinakamamahal na babae, na naghihintay sa kanyang paglaya ng may hindi matinag-tinag na pagmamahal at suporta. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay paki-type naman sa comment section ang salitang Noted Drugs. At kung bago ka naman po sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po bilang suporta at para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pa-subscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.